Sa isang kolehiyo, mayroong isang babae na nahihirapan sa kanyang kasarian. Maganda siya, maputi, matangkad. Ngunit kung manamit ay para bang hindi siya dalaga, kundi isang matipunong lalaki. Ito ay napapansin ng kanyang mga kaklase at mayroon silang nasasabi. Oh, nariyan naman na rin pala kayo. Magkakaroon tayo ng isang video presentation para sa ating art appreciation na nagpapakita ng isang suliranin sa lipunan. Maaari po bang tungkol sa diskriminasyon? Magandang paksayan. Ma'am, pwede nga ako na mag-choreographer. Ganun naman siya. Nakala mo sino. Oo nga. Lagi yung ganyan. Bida-bida lagi. May problema ba? Wala po, ma'am. Wala po. Kung wala ay maaari na kayo magsimula magplano. Okay, ma'am. Bye. Oy, Alex! Pwede kayong leader sa sa video natin? Galing siya maging leader. Bagay sa kanya yun. Maganda talaga yung video natin. Si Alex na yun. Dapat nandito kayo. Hindi kami nakikisali. Hoy, Alex. Seryoso ka ba sa pagiging choreo mo? Oo naman. Hindi ka ba nahihiya? Kababae mong tao pero para kang lalaki kung kumilos. Kaya nga. Kaya ka napapagkamalang tomboy eh. Tomboy? May tomboy pala dito eh. Ano nga sa mga maging tomboy? Wala naman kaso. Nakakabwisit lang. Feeling mo ikaw pinakamagaling sa mga bagay-bagay. Nakakainis na lang. Tigil niyo na nga yan. Hindi naman kayo inaano ni Alex ah. Oo nga, bakit di siya pinagkakaisahan? Bakit? Totoo naman ah. Tomboy yan. Hindi niyo naman kailangan gamitin yung kasarian niya para maliitin niyo siya. Niyan mo na niya. Tara na nga. Oo? Ano, papansin. Tomboy. Tomboy. Pagdating sa bahay, dala-dala pa rin ni Alex ang sakit na mga narinig niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang ang trato sa kanya ng kanyang kapwa. Ano nangyari? Bakit mo ka? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Minsan naiisip ko bakit hindi nila ako matanggap. Ano ba pinagsasabi mo? May nangyari bang hindi maganda? Pinagtatawanan po nila ako sa school dahil tomboy ako. Yung mali po ba sa akin? May kailangan po ba akong baguhin? Anak, wala kang kailangan baguhin sa sarili mo. Hayaan mo tanggapin ka nila sa kung ano ka. Pero nakakapagod din po kasi. Lagi na lang nila ako tinutok sa pag nasa school na kami. Ay, huwag mo silang pakinggan. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung anong gusto mo at kung sino ka. Hindi mahalaga ang opinion nila. Naiintindihan mo ba ako? Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa kanilang May proyekto. mga idea na ba kayo? Ako ma'am, may ideya na tungkol sa diskriminasyon sa mga taong iba ang kasarian. Magandang idea nga. Maganda nga po yun, ma'am. Kasi po, marami pong tao ang nahuhusgahan sa araw na to. Ma'am, baka naman po masyadong personal yung tema na yan. Bakit naman? Wala po. Ang sining ay isang paraan para maipakita ng mga taong kanilang tunay na nararamdaman. Walang mali ron. Sige na, mauna na ako ah. Habang nag-e-ensayo, muling nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang grupo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Teka nga lang, ang gulo. Mark, dito ka nga pumesto sa harap. Bagong pwesto na naman. Bakit ba kasi ikaw yung nasusunod? Ako ang choreographer. Ako ang nasusunod. Hindi kita susundin. Mark, ginagawa lang yung trabaho niya. Ang ayoko lang, yung siya yung nag-uutos sa akin. Bakit? Dahil ba tomboy siya? Hindi ako nagsabi niyan. Pero yun yung gusto mong parating, di ba? O ano? Oh, Ano nangyayari dito? ma'am, nag-aaway po si Mark at Alex. Ayaw po kasi ni Mark na magturo si Alex dahil tomboy daw po siya. Anong masama ron? Ganyang kaliit na bagay, pinag-aawayan niyo pa? Alam niyo ba kung ano ang gender development? Ma'am, ito po ba yung pagbibigay ng pantay na opportunity po sa lahat? Tama, ito ay proseso na pagtiyak na walang taong nahadlangan dahil sa kanyang kasarian. Ibig sabihin po ba nito ang lahat po ay pwedeng maging leader kung siya ay may kakayahan? Tama, eksakto. Kahit po bakla lalaki,
tomboy, kahit anong kasarian. Basta, ang mahalaga ay ang kakayahan at respeto. Pasensya na po, ma'am. Nakasanayan na po kasi namin mga ganong klase ng biruan. Hindi lahat ng biro ay nakakatuwa para sa taong nasasaktan. Hindi ko po alam na ganun po pala yung ganda ng mga sinasabi ko. Minsan ang biro ay nagiging sugat sa damdamin ng iba. O sige na, mauna na ako. Pag-isipan niyo yung mga sinabi ko at ayusin niyo ang mga problema niyo na yan ha. Opo. Matapos ang pag-uusap, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga estudyante. Alex, pwede ka ba makausap? Ano? Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga nasabi ko. Bakit? Kasi na-realize ko na mali pala yung pangusga ko sa'yo dahil tomboy ka. Oo nga, pasensya na rin. Hindi ko alam na nakakasakit pala yung mga sinasabi namin sa'yo. Salamat. Hindi ko naman hiningi sa inyong magustuhan niyo ako. Gusto ko lang na respetuhin niyo ako bilang tao. Tama, mas maganda yung may respeto tayo sa bawat isa. Tama ka. Tulad ng iba't ibang kulay sa isang obra, iba-iba man tayo ng pagkatao, lahat tayo ay may halaga. Sa pamamagitan ng paggalang at pagtanggap, nabubuo ang isang lipunan na may tunay na gender development. Ang pagkatao ay dapat igalang, ang talento ay dapat pahalagahan, at ang oportunidad ay dapat pantay para sa lahat. Bye. Bakit? Hindi po.